So welcome guys sa ating educational webinar. So market update tayo. So review natin yung previous week kung ano yung fundamental bias, trade ideas, and market sentiment. So good start sa year 2025, no? So this January so far, lahat ng market analysis, fundamental bias, and trade ideas ay on point. So start tayo dito sa Bitcoin. So alam natin na bullish bias tayo sa Bitcoin, no? Since nanalo sa presidency si Mr. Trump, no, nung last year US election. So makita natin dito na bullish bias tayo, no. So itong bias na to last week nung January 14, no, during coaching session. So we anticipate this move, no, if yung mga buyers na defend yung key level na ito sa 91k key level. So ito yung defense ng buyers para mag-continue pa higher yung Bitcoin, no. So makita natin dito yung price action sa 4-hour time frame na ni-reject yung key level, no, and nagkaroon ng bullish momentum. So based pa lang dito sa price action na bullish bias sa Bitcoin, and hanggang dito nag-break above sa 100k key level, no. Then nag-pull back lower and retest, no. Makita natin dito kung titingnan natin structure ng Bitcoin, no. So makita natin yung bullish move, then pull back lower. So if magti-trade tayo by position, so maghahanap tayo ng trade entry sa pullback, no. Example dito, so ito yung anticipate natin na bullish move, no, yung level na to sa 91k key level sa Bitcoin. Then dito naman possible pullback sa 100k key level, no. So ayun yung mga possible buy entry if magbabay tayo sa Bitcoin market. Naintindihan ba guys? Hello? Wala ba? Okay, check natin. Baka sa'yo lang. Meron, narinig ba ng iba na nagsasalita ako? So meron naman. Baka naka low volume yung ano mo, mic ko sa'yo. Kasi pwede mo babaan yan yung ganyan. So baka naka low volume sa akin. Okay na? So ayan, sa Bitcoin, no, as of now nag-form ng bagong all-time high. So pinakataas, no, kung titingnan natin sa higher time frame, so nag-form siya ng bagong all-time high sa 109k price level, no. Yung previous all-time high nandito. So makita natin dyan yung bullish move sa Bitcoin market, no. So based pa lang sa fundamentals, so alam natin na bullish bias tayo dito. And dito naman tayo sa gold market, no. So yung bullish move dito sa gold, so based pa lang sa higher time frame, no, bullish bias tayo, merong strong uptrend, no, sa gold. So bakit malakas yung trend, no? So malakas yung trend, bullish trend, no? So dahil yan sa fundamentals, no, ng gold market. So isa sa mga impact fundamental catalyst sa gold, ito yung geopolitical tension na nangyari sa recent year, no. So nagkaroon ng conflict sa Europe, Ukraine versus Russia, then conflict naman sa Middle East, ito yung Israel versus Palestine, na nag-cause ito ng bullish bias sa gold, no, long term impact nito. So dapat aware tayo sa mga real world events, no, mga geopolitical tension, mga conflict, no, dahil ito yung main driver, yung mga fundamentals
kung bakit nagkakaroon ng value ang isang market. So kung titingnan natin sa higher time frame, no? So punta tayo sa lower time frame. So may trade idea tayo dito nung last week. So makita natin na anticipate natin itong bearish move sa gold, no? Dito pa lang na-anticipate na natin na possible na mag-profit taking, mag-secure profit yung mga buyers, naka-long position dito. Possible sila mag-exit ng position ng buy nila. Kaya nagko-cause ito ng profit taking na nangyari sa higher time frame. Kaya nag-cause ito ng pullback lower. So ngayon naman, so based rin sa previous session natin, na-anticipate natin na possible mag-hold ang key level dito sa gold market, no? So if nag-hold sa key level, na possible mag-bullish move ulit ang gold. So kung titingnan natin yung key level dito, so nag-hold siya sa 2660 key level. So ito yung key level na sinasabi natin. Then as of now is nasa ni-retest yung target natin sa bullish bias. So as of now, nag-range na lang consolidation sa price na ito. So nate na yung target natin sa last week analysis, no? So ay nangyari sa gold market, no? Then dito naman sa DXY, so makita natin sa USD index na kung titingnan natin sa our time frame, no? Napaka bullish ng sentiment dito. So dahil yan sa market sentiment and fundamentals ng USD. So na-anticipate ko dito, possible mag-pullback lower yan, no? Dahil yung market hindi lang siya isang direction na pataas lang, na may nangyaring pullback move, no? So example niya, nag-pullback siya dito. And anticipate natin yung another pullback sa time frame. Possible ito na yung pullback lower, no? Ang USD, no? If supported by bearish bias sa USD, no? If same pa rin yung market sentiment and bullish bias sa USD, possible lang continue pa rin yan pataas. Kaya kailangan natin mag-adapt sa current narrative ng market, kung ano yung market sentiment and fundamentals sa USD. So kung tingnan natin sa lower time frame, so makita natin yung bullish bias natin dito yung last week, no, NFP. So nasabi natin, no, na possible mag-break above dito sa key level, then i-retest tong sa taas, then na-anticipate rin natin yung pullback lower. So na-predict natin yung bearish move na to, yung pullback move, no? As a trader, dapat marunong tayo mag-anticipate ng move, no? So dito possible na mag-hold dito after ng pullback, no? Sinasabi natin na if nasa bullish move tayo, then dun tayo mag-entry sa pullback. Best entry for buy position. So ano nangyari na yon is nag-pullback na siya dito, pullback na to, and possible na makapag-buy entry ka dito sa USD. Ayan. So pullback entry. So guys, naiintindihan ba yung market update natin sa USD, sa gold, and sa Bitcoin? So if may tanong kayo, pwede kayo mag-chat, no, or magsalita. Okay, wait lang. Anong defend? Okay naman ah. Any question guys? So if desktop yung gamit mo, so make sure na yung
settings mo sa voice. So yung input no dapat naka-set sa headset mo, and then yung output naman dapat naka-set sa headset mo para marinig mo yung sound if naka-headset ka. So may issue ba? So narinig nyo ba yung market update natin? Okay lang? Okay. Sa settings ng Discord, no? Papakita ko sa'yo. Set user settings, then voice. And make sure yung input device nakaset sa headphone mo. Then output naman same sa kung ano yung headphone mo. So sa liquidate sa spot trade. So if sa crypto, so hindi yan maliliquidate, no? Dahil spot yung trading mo eh. As long as may value yung crypto na trade mo, merong hindi yan ma-liquidate, no? Sa futures trading yung tinutukoy mo na may liquidation. So, okay ba? Naintindihan ba yung market update natin, guys? So, naka-record naman to, no? So, okay, rinig mo na ako, bro. Okay lang. So, ayan, yung analysis natin for this week, no? So, kung titignan natin yung economic calendar, so wala tayong masyadong event this week, no? So, Monday, holiday sa US. Sa Thursday, meron tayong jobless claims and Bank of Japan interest rate decision. So itong interest rate decision na to napaka-importante sa Japanese yen currency pair, no? Kapag trade ka sa Japanese yen, so kailangan mong interpret yung impact nito, kung gaano ba kalakas. So yung dito, yung forecast, so 0.50%, no? Compare sa previous na possible rate hike. So kailangan mo bantayan yan, no? Then mayroon tayong PMI data sa US. So wala masyadong fundamental catalyst, no, sa USD for this week. So meron tayong speech, no, introduction kay Mr. President Trump about sa economic policy niya, no. Since nanalo siya as president, so kailangan natin tingnan yung mga changes sa policy. So dapat alam rin natin yung mga impact nun. So recently, no, nag-release ng meme coin si Mr. President sa Twitter, no? Wala pang official confirmation, no, or statement. So nag-cause ito ng bullish sentiment sa USD. So sabi nga natin dito sa recent post natin, no, about sa kay President Trump. So nag-launch siya ng its own meme coin, no. So interesting start of 2025, no, taking advantage sa hype ng mga crypto sa upcoming inauguration ni Mr. President. So official siya na Trump coin na nag-skyrocket in value. But remember, this is a meme coin, no, which has no real value fundamentally. Just for fun lang siya. So wala siyang real fundamental reason kung bakit tumataas, no. So naka-base lang siya sa hype, no. Usually mga meme coin ano siya, pump and dump scheme na mostly irarag ka lang ng mga nag-invest, no. So main impact nito sa headline news, no. So mainly bullish for crypto. So lalo na sa Bitcoin, no, already near all-time high. So nag-form na siya ng all-time high sa Bitcoin. So yung overall sentiment nito sa market is bullish sentiment sa crypto since yung current president sa US is pro Bitcoin, no. Meron pa, nag-launch na nga siya ng meme coin niya eh. So overall, so ayun yung sentiment ng market.
So Bitcoin, makita natin dito, nag all time high na siya. So possible mag pullback lower yan if hindi siya mag break above sa key level na ito. So if hindi nag break above, so alam natin na possible marami mag profit taking na pullback lower, no? So okay ba? So any question regarding sa Bitcoin and sa meme coin na ni-launch ni Mr. President? So any question guys, pwede kayong magtanong. So mag bullish move, no? If strong sentiment sa crypto talaga or sa Bitcoin, no, possible yan talaga mag-break above sa key level. So wait lang tayo sa sentiment ng market, no? And sa mga policy ni Mr. President Trump. So yung gamit kong broker na yun is sa Tickmill. So yung trading system na gamit natin, makita mo dito, so naka-base yung currency pair natin, naka-base sa Tickmill. Sa ibang broker kasi iba-iba yung format, no, or symbol ng mga market. So kaya pumili na lang ng isang broker para if i-install natin yung trading system, pare-parehas na yung symbol name or yung format ng mga market. So dito sa Tickmill meron tayong DXY. Makita natin nag-drop na siya. Sa Bitcoin, sa gold, and sa silver. And sa mga US indices naman, sa US market, so Nasdaq, S&P, and US 30 or Dow Jones. So yung mga market, no, and ito naman mga currency pair natin i-trade natin, no. So recommended kong pairs na i-trade nyo if baguhan pa lang kayo sa USD market. USD currency pair like Euro USD or Pound. Pwede rin Japan, Pound, Yen. So ito. So if may experience ka na, dun ka na pwede mag-trade ng Bitcoin, gold, and sa US indices, no? So dito kasi sa market na ito is mas volatile siya compare sa currency pair. If mas volatile, mas mabilis yung movement ng market, kailangan mag-decide ng mabilis. So mabilis ma-hit yung stop loss mo or yung take profit mo. So kaya hindi siya beginner friendly kapag nag-start ka pa lang sa trading. Clear ba? So ayan lang sa market update natin. Market analysis sa DXY USD, no? So expect natin na possible bullish move ito. If mag-hold sa key level na ito, no? Sa minor key level, possible ng break above ulit yan and hold sa key level. Sa gold naman, possible na mag-range lang yan dito. So if hindi mag-break above yan, possible mag-pull back lower, no? Since makita natin yung weakness ng mga buyers, so humina yung bullish momentum. Sa Bitcoin, ganun rin, no? Possible mag-profit taking dito sa taas. So nakadepende yan sa market sentiment mamaya, no? Depende for this week market sentiment and narrative. So kailangan natin abangan yung speech ni Mr. President Trump, kung ano yung sentiment niya. Dahil malaki impact nito, no? Dahil president to sa US. So any question guys, so sasagot muna ako ng mga tanong nyo guys. Pwede kayong mag-chat. So ayun yung market update natin, no?